Si Marlene Aguilar Pollard sa isang club sa Makati, kinunan ang mga litrato. Dapat daw na sinuri ito ng mabuti bago nirelieve ang warden ng Quezon City Jail. Ika-anim na death anniversary ni Pope John Paul II ginunita sa Vatican. Inalala ni Pope Benedict XVI ang sinundan niyang Santo Papa sa misa kahapon. Hindi na nagdaos ng tradisyonal na death anniversary mass sa mismong araw ng pagkamatay ni Pope John Paul II noong Sabado, April 2. Yan ay dahil nalalapit na naman daw ang kanyang beatification sa May 1. Isinasagawa ang beatification bago ang canonization o ang proseso ng pagdedeklarang ganap na santo ang isang tao. A-Division World Champion Manny Pacquiao nasa Los Angeles, California na para ipagpatuloy ang kanyang training. 8 linggo magsasanay si Manny sa Wild Card Gym para paghandaan ang pagharap nila ni Sugar Shane Mosley sa Mayo. Hahasain ni Pacman ang kanyang magiging final fight strategies laban sa mas malaki at matangkad na si Mosley. Kompleto ang pamilya ni Manny nang ihatid siya sa airport nitong weekend. Mga aktibidad sa pagunitan ng Kwaresma, tampok sa website na inilunsad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ang Bisita Iglesia Online na makikita sa URL na bisitaiglesia.net. Sadya raw ginawa para sa mga OFW at sa mga may kapansanan. Pwedeng mapanood sa website ang mga refleksyon para sa mahal na araw at Pasko ng pagkabuhay. Meron ding multimedia presentation ng Bisita Iglesia, 7 Last Word at Pasyon. Pero paglilinaw ng CBCP, hindi raw dapat gawing pamalit ang pagbisita sa website sa aktwal na pakikisa sa Lenten activities, lalo sa mga may kakaya naman pumunta sa mga simbahan. Latest showbiz balita ay hati ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Ilang kapuso stars pasok sa top 10 hottest female bodies ng Spot.ph. Kilalanin natin sila sa unang chika ni Nelson Canlas. Sa tulong ng mga body expert editors ng mga women's magazine tulad ng Women's Health, Cosmopolitan at FHM, kinilala ng Spot.ph ang 10 babae sa showbiz na nagmamay-ari ng pinakamagagandang katawan. Pasok sa listahan sina Marian Rivera, Sam Pinto, Lavi Po, Iza Calzado at si Solen Hiusap na nasa number 1 spot. Hindi pa rin makapaniwala si Isa na kasama siya sa listahan. But thank you. Sana ano na lang. Sana pangarap ko most fit. Maging part ng most fit. Yan ang mga pangarap ko. Si Lavi naman, tuwang-tuwa na nakasama siya sa listahan. Really? Hindi makapaniwala. You work hard for that, ba? Kaya talaga nagpapapayag ka? No naman. Nagkataon lang na I think it's part of growing up. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Samantala, live show ni Charlie Sheen sa Detroit, Michigan inulan ng pagkutya at nabupa ng mga manonood. Marami pa nga sa fans ang nag-walkout matapos madismaya sa napanood nilang performance. Tampok dito ang live Q&A ni Charlie at ang rap number ni Simon Rex na hindi nagustuhan ng audience. Marami pa nga ang humihingi ng refund para sa kanilang tickets. Umaasa naman ang kampo ng aktor na magiging matagumpay ang next leg ng tour na gaganapin naman sa Chicago. Unang chika, we'll be back with more showbiz updates. Diyan lang po kayo. Rhea? Salamat, Luan. International Pillow Fight Day, masayang ipinagdiwang sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Hong Kong, kung saan unang taon pa lang ng Pillow Fight Day, ilan sa mga nakiisa ay may inihanda pang strategy para makarami ng mapapalo ng unan. Ayon pa nga sa ilan, mismo mga doktor na raw ang nagsabi na makabubuti raw ito para sa mga suppressed inner childhood. Samantala, teens at young adults naman ang karamihan sa mga nakisaya sa pillow fight sa Taiwan. Ang ilan sa mga ginamit na unan ay binili pa para sa isang fundraising effort para sa mga biktima ng kalamidad sa Japan. Ito na ang ikatlong taon ng Pillow Fight Day sa Taiwan. Pakibalita na tayo sa latest na daloy ng trapiko at kasama natin ngayong umaga si Lala Roque. Lala!
mga sasakyan dumadaan dito sa monumento pero hindi pa naman ganun matraffic hanggang sa mga oras na ito dito sa aking kinatatayuan ngayon. Dito nga sa aking lugar, dito sa may monumento, yun yung po nakikita yung kaliwa niya, yung papunta ng monumento, maluwag pa. Pero kaya lang din nagsisikip dahil dito sa may rotonda, bagaman gumagalaw naman, yung kabilang bahagi naman, yung papunta na ng Makati, maayos pa rin po ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Atin pong silipin naman ang iba pang lagay ng trapiko via GMA Traffic System. Unahin na natin ang EDSA Kamuning. Nasa kanang bahagi po, pinakataas na inyong TV screen. Yan po ay papunta ng Makati, yung kanang inyong nakikita. Yan na po ay nagsisimula na po talagang magsikip ang daloy ng trapiko. Pero yung sa kaliwa, papunta pong norte, ay wala pong kaproblema hanggang sa mga oras na ito. Yun naman sa Ortigas Avenue, yung kaliwang bahagi po ay papunta ng Makati. Dumadami po ang volume pero maayos pa rin. Pero sobrang luwag naman doon sa kabilang bahagi. Yun po yung hanap papunta ng monumento. At huli po natin General Santos Avenue sa may Bigutan. Pareho pong lanes ay maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Igan, paalala lang natin unang Lunes ngayong buwan ng Abril, 1 and 2, bawal po sa kalsada simula alas 7 ng umaga yung mga nagtatapos sa plate number na yan. Pero yung mga bus po tsaka jeep, wala hong window, maliban na lang sa private vehicles. 7 a.m. to 7 p.m. bawal po sa kalsada ang mga bus at jeep na nagtatapos sa 1 and 2. At yan ang latest sa traffic. Balik muna sa'yo, Igan. Maraming salamat, Lala, at ang hirit namin mamaya. Dalawang motorsiklo nagsalpukan sa Pasig, parehong rider. Bahagya na sugatan. At bagong silang na sanggol, iniwan sa harap ng isang simbahan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Balikan naman natin ang masaya.